sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunté en nuestro cielo y en agonía. Siya ang panganay kong anak na si Fiorella. Wala pa akong nakikilalang dalaga na kasing ganda ng aking anak. Walang panahong naririnig mo siyang nagrereklamo, katulad ng mga anghel sa langit. Ang kanyang mga mata ay tila umaawit. Ang kanyang presensya ay nagliliwanag kahit saan siya magpunta. Nagbibigay ngiti siya hindi lamang sa akin kundi sa bawat taong nakikilala niya. Si Fiorella ay mahahambing ko sa simoy ng tagsibol, isang mabangong bulaklak sa hardin, at araw na nagdudulot ng init sa taglamig. Ngunit hindi siya naiiba sa ibang mga dalaga. Nangangarap din siya na balang araw mahanap ang lalaking magmamahal sa kanya ng buong puso at tapat, na handa siyang pakasalan sa kahit saang simbahan. Kahit simpleng babae lang si Fiorella, mayroon pa rin siyang mataas na pangarap. Anong ginagawa mo? Kanina pa kita pinagmamasdan. Lagi ka nalang nakatunganga. Maglilinis ka pa ng banyo. 3 beses na tayo nakakatanggap ng reklamo dahil lagi ka nalang nakatulala sa trabaho. Kumilos ka! Opo. Nahihirapan man siya sa buhay, patuloy pa rin siyang nagsusumikap. Nagtitiis sa kakarampot na kita at sa pangalipusta ng kanyang pinapasukan. Maibigay lamang niya ang aming pangangailangan. Alam niyang matanda na ako at hindi ko na kayang suportahan ang kapatid niyang si Gianna na may malubhang sakit sa puso. Akista Cribento, Papa. Pwede ba, Gianna? Nasa loob tayo ng bahay. Anong ginagawa mo, Papa? At bakit hindi ako pwede mag-Italiano? Wala naman tayo sa Mexico. Nasa Italy tayo, Papa. Oo, pero gusto ko ring matutunan mo ang salitang ginagamit ng iyong lola. Opo, alam ko pong doon kayo lumaki sa Mexico. At kung hindi nangyari yung gyera, malamang hindi kayo umalis doon. Narinig ko na yan maraming beses na. Pasasalamatan mo rin ako balang araw dahil itinuro ko sa iyo ang salitang kinalakihan ko. May mga bagay sa buhay na hindi mo inaasahan pero bigla na lamang dumarating. Perke, Papa? Tungkol ba yan dyan? Basta, magugulat ka na lang. Si Vittorio Dragone, kaibigan ko siya mula Mexico. Tinulungan ko siya dati. Ngayon ako naman ang hihingi ng tulong sa kanya. Perke? Papa, napakalayo po ng kaibigan niyo para tulungan tayo. Makinig kayo. Andito naman ako. Hindi ako aalis.
Teka lang, uminom na po ba kayo ng gamot? Oo. Ikaw, yung gamot mo. Hindi po. Naubusan ako ng gamot. Pero ang mga gamot mo ay mas importante. Hindi. Ayos lang po ako. Mas importante kung magpapagaling kayo, Papa. Hindi. Tama na. Malapit na rin po namang sumelte si Ate Fiorella. Makakabili rin ako ng gamot. Huwag kang mag-alala, Papa. Ganito, tapusin niyo na po yan at ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Ang bunso kong anak ay si Gianna. 18 anyos, maaasahan sa lahat ng mga gawain. Napakabait ng anak ko. Pero bata pa lang siya nang malaman namin na mayroon siyang sakit. Ang puso niya ay mas malaki kaysa sa puso ng mga normal na tao. Kailangan niya ng regular na check-up sa doktor. Pero kahit buong araw magtrabaho si Fiorella, ay hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Nag-aalala ko, Vittorio. Nung mamatay ang asawa ko, si Fiorella na ang sumuporta sa amin. Sunod-sunod ang mga hindi magagandang pangyayari sa aming buhay. Kaunti na lang ang mga natitira kong araw. Nalulungkot ako sa sinapit ng aking kapalaran. Alam kong malapit na akong mamatay at ayaw kong iwanan ang mga anak ko at maging miserable. Papa. Papa, ano yung hawak nyo? Ito ay mahalagang dokumento ng ating pamilya. Patingin po ako. At isang larawan, tignan mo. Isang larawan kasama ng iyong mama. Mama. Gianna, isang pabor lang. Ipadala mo ang sulat na ito. Opo, Papa. Ciao, Papa. Kumusta? Okay po, kayo? Mabuti. Okay ka lang? Ciao, ate. Ikaw? Okay lang. Tingnan nyo. Inuwi ko tong figurine na nasa wedding cake kanina. Ang ganda, di ba? May mga icing pa. Hi, ate. Nangangarap ka na naman ng gising. Baliw ka na. Dito kayo. Sakto. Sandali, manonood muna ako ng telenovela. Gianna, halika. Ihulog mo ito. Opo, Papa. Pero pwede po bang kumain muna tayo? Mamaya ko na Hindi asikasuhin maaari. yan. Ihulog mo muna ito. Ano po yan? Importante ang sulat na ito. Anong sulat yan, Papa? Ito. Patingin nga. Mexico. Mexico. Eh bakit hindi nyo nalang ipadala sa internet? Ay, ito lang naman ang alam kong pwedeng paraan. Ah. Mahalagang makarating ito sa kanya. Okay. Ako na. No problem. Ikwento niyo mamaya kung ano mangyayari kina Valeria, Giovanna at Francesco, ha? At huwag mong kalimutan, Papa. Uubusin mong pagkain mo. Siguraduhin mo lang na may selyo yan. Kailangang makarating yan sa Mexico. Opo, Papa. Nakasulat naman Mexico, eh. Hindi ko ito ipadadala sa Mexico. Hindi. Hindi. Ipapadala ko to sa China. Sige Ciao, na, kumain na ate. kayo dyan. Ihanda ko ng pagkain mo, Papa. Gusto ko sana mag-alay ng misa para kay Maximo. 1 buwan na ang nakalipas nang nawala siya. Mabuti yan, Eloisa. Sabihin mo, kumusta ka naman? Hindi maganda. Di ko alam ang gagawin ko, Padre Donato.
Nalulungkot pa rin ho ako hanggang ngayon. Pakiramdam ko, noong nawala siya, naputulan ako ng mga paa at kamay. Masyadong mahirap. Balang araw, Eloisa, lilipas din ang lahat. Ay, hindi ko alam. Patay na siguro ako bago ko matanggap ang mga nangyari. Huwag kang mag-isip ng ganyang bagay, Eloisa. Maraming dahilan sa mundong ito para ituloy mo ang laban sa buhay. Tama ka. Isa lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay at lumalaban. Si Pedro ang aking apo. Siya ang lakas ko sa mga pagsubok. Si Pedro, siya na nagpapatakbo ng kumpanya, hindi ba? Siya yung maagang naulila sa ina. Oo, tama. Bata pa lang siya nang mamatay ang kanyang ina. Nakakaawa siya. Ulila na sa ina, inabando na pa ng ama. Kaya nagdesisyon na lang kami ni Maximo na alagaan siya. Ginagawa naming mag-asawa ang lahat para mapalaki siya ng maayos at kagalang-galang. Pero wala pa ako nakikilala sa mga naging nobya niya. Marami siyang naging nobya. Isa na doon ang isang babaeng muntik na niyang pakasalan. Pero sa tingin ko, hindi pa siya handa. Wala na siyang inatupag kundi magtrabaho. Hindi rin siya sinuwerte sa babae. Halos lahat ng nakilala niya ay puro sakit lang sa ulo. Mga kakaibang babae. Pero alam ko, balang araw, makikilala din niya ang babae para sa kanya. Siguraduhin niyo lang na makakarating yan sa Mexico. Sige, paalam. Alis na ako. Mag-ingat ka, Salamat, paalam. Giovanni. Naniniwala akong natupad mo ang pangarap mong magkaroon ng sariling negosyo sa Mexico, Vittorio. Kabaligtaran ng kapalaran ko na hindi pinalad sa buhay at malapit ng mamatay. Hindi ako humingi ng tulong. Pero ngayon kailangan kong gawin ito. Magiging miserable ang buhay ng mga anak ko sa Italia kapag nawala na ako. Kailangan kita ngayon. Humihingi ako ng tulong tulad ng ginawa kong pagtulong sa iyo. 25 taon na ang nakalilipas bago ka tuluyang umalis ng Italia. Sinulatan kita dahil ito lang ang alam kong paraan para makausap ka. Sana makatanggap ako ng sagot mula sa iyo. Naaawa kasi ako sa anak kong si Gianna na may sakit at sa panganay kong si Fiorella, Mario. Kumusta? Kung hindi ka sana busy, yayayain sana kita mag-date mamayang gabi. Ito, wag mong ubusin. Magtira ka, ha? Parang mahabang nobela yata yung binabasa nyo, Don Vittorio. Halika, Benito. Maghanap ka ang courier service at may ipadadala ako sa abroad. Ano po yun? Yung mga importanteng dokumento po ba yan? Isang sulat. Bakit hindi nyo na lang ipinadala sa email? Basta di ko maipaliwanag, napakarami mong tanong. Gawin mo na lang ang iniutos ko sa lalong madaling panahon, bilisan mo. Dalian. Lahat na lang minamadali. Benito, ang mga alak. Benito, asikasuhin mo yung restaurant. Benito, ipadala mo nga ito. Sa tingin ko, ako at hindi ang may-ari ang nagpapatakbo ng lahat. Tama na. Huwag ka nang magreklamo. Opo, Don Vittorio. Kahit kailan talagang iyong ama hanggang sa huling misa nagagawa niyang tiisin ang lolo mo. Kilala mo naman siya, Lola. Walang kwenta at irresponsable. Sinong dapat sisihin? Ang lolo mo, sumalangit nawa siya. Ibinigay ni Maximo lahat ng luho niya kaya hindi siya marunong tumayo sa sarili niya mga paa. At hindi mo siya pinalaki sa layaw? Aba, hindi no. Tingnan mo ikaw. Ikaw, Pedro Angeles, pinalaki kitang walang arte. Ang bilis talaga ng panahon. Oh, Kailan lang kasama pa natin si Lolo Maximo. ay, Sobra ko na siyang namimiss. ako rin. Hindi ko lang alam sa mga lintang yan kung naalala pa nila ang lolo mo. Alam mo, Sonia, yung sinasabi mong yan, imposible. Isang buwan na siyang patay, pero wala pa rin ang mga testamento. Naiinip na ako. Ewan, mukhang hihintayin pa nating mamatay ang matandang yan. Eh ako kaya, anong makukuha ko? Alam mo, dahil madamot ang lolo mo, sigurado akong libro lang ang makukuha mo. Gusto ko nang matigil ang pagkukunwari at pumunta na lang sa Las Vegas. Sinira ni Lola ang bakasyon ko. Nakakainis talaga. Sana lang alam ni Lola na dumating ako, hindi ba? Sana napansin niya. Asa ka pa, Gael. Hindi ko kaya makipagplastikan sa mga taong yan.
Walang alam ang mga lintang yan kundi gatasan ako at mag-abang kung may mana ba sila mula sa iyong lolo. Hindi ba? Lola, may posibilidad na pumunta ako sa Italy. Sila na lang ang pumunta rito. Hindi, meron akong business meeting. Kailangan ligawan natin ang mga kliyente. Alam mo yan. Alam ko, naiintindihan ko. Basta ikaw nang bahala sa lahat, mag-iingat ka. Sumagot na ba, Gianna? Hindi pa po, Papa. Wala pa. Siguro nag-iba ng address ang kaibigan niyo kaya hindi nakarating ang sulat. Ilang araw nang lumipas pero hanggang ngayon wala pa rin sagot si Vittorio. Kailangan niya sumagot. Kailangan niyang sagutin ang sulat ko. Ay, hindi. Paano kung wala na siya? Paano kung patay na siya? Patay na siya. Paano mo nasabi yan, Gianna? Ay, Papa. Lahat namamatay. Parang si Mama. Buhay si Vittorio. Dapat ay buhay siya. At aalagaan niya kayong dalawa. Pero, Papa, busy lang siguro siya sa ilang bagay kaya hindi siya makasagot. Tinulungan ko siya. Dapat siyang sumagot. Tama na po, tama na. Hindi maganda nag-aalala kayo ng ganyan. Etong siya Si Fiorella. Hindi pa ba siya dumarating? Ay, busy lang po siya sa trabaho niya. At saka, ngayon ang sweldo niya at sabi niya bibilhan niya ako ng gamot. Huwag ka mag-alala, Papa. Hindi. Nag-aalala ko. Ayokong may mangyari sa kanyang masama. Ay! Napakatanga mo talaga! Palpak ka na naman! Anong ginawa mo? Sorry, senyora. Hindi na po mauulit. Hindi na talaga mauulit! Ayaw na kita makita rito! Hindi, wag po. Babayaran ko po lahat. Lagi ka na lang nakatulala? Lagi kang wala sa sarili? Tama na! Pumunta ka sa buwan! Doon ka mangarap! Wala ka silbi! Tignan mo lahat ng ito! Sige po, senyora. Kukunin ko na lang po ang sweldo ko. Anong sweldo? Wala ka sweldo! Umalis ka na ngayon! Ayaw na kita makita! Layas! Lumayas ka! Hindi pwede! Hindi pwede yun! Huwag ka nang babalik! Hindi na kita kailangan! Ang sama mo! Strikto ang mga Italiano pagdating sa mga negosyo. Lalo na ang isang ito. Masyado ka maluwag, Pedro. Pero paano mo sila nakakayanan? Tratuin mo sila ng may respeto. Magiging kasosyo natin sila. Kaya dapat malinis ang lahat ng transaksyon, Osvaldo. Tuloy ka ba sa Italy? Oo naman. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nating bumili sa kanila. It's a simple strategy. Pagkatapos nito, pirmahan na ng agreement. Alam mong iniiwasan ko lang na magkaroon ng aberya. Hindi ka ba napapagod magmando? Ako ang namamahala ng kumpanya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sa ngayon. Pero tandaan mo, nothing is permanent. Hintayin natin na nakasulat sa testamento ni Lolo. Baka mabago ang pamamalakad sa kumpanya. Pero sa ngayon, makikinig pa rin tayong lahat kay Lola. Tandaan mo, nagbabago ang lahat. Posible. Pero kung ayaw mo, maghanap ka ng ibang trabaho. Sir, nasa linya po si Doña Eloisa. Salamat. Sabi na lagi siyang sumusulpot sa gitna ng usapan. Sir, nakailang tawag na po siya sa inyo. Salamat, Marie Carmen. Hello? Magandang binibini? Kumusta ka na? Kahit kailan, palabiro ka talaga, Pedro. Mana ka sa iyong lolo Maximo. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Marunong ka talaga mambola ng mga babae. Anong kailangan na maganda kong Lola? Pumunta ako sa abogado. Kailangan nating mag-usap kasama ang ilang miyembro ng pamilya para pag-usapan natin ang huling testamento ng iyong lolo. Pinagandaan mo talaga ang araw na to. Masarap ba ang ihahanda niyong pagkain para mamayang gabi? Alam mong hindi ako mahilig makipaghalubilo sa mga tao lalong-lalo na sa kanila. Sana nga huli na noong misa. Lola, kamag-anak mo silang lahat. Pamangkin mo, mga apo, maski kahit si Papa. Ayoko silang makita. Ikaw lang ang mahal kong apo at wala nang iba. At gusto kong pumunta ka rito para pag-usapan ang mga detalye. Well, ikaw ang masusunod. You're the queen of the family. Didiretso ako dyan pagkatapos kong pumunta ng radyo. Sabihin mo nga sa akin, matutuloy ka ba sa Italy o hindi? Opo, at tuloy ang alis ko sa darating na araw. Hindi ko pwedeng i-cancel.
Di hihintayin ko na lang ang pagbabalik mo bago basahin ang testamento. Kayo pong bahala. Sabihin mo, wala ka pa bang nobyang pwedeng ipakilala sa akin? Alam mo naman na gustong-gusto ko na makita ang una kong apo sa tuhod. Lola naman. Wala pa akong plano. Basta huwag mong sayangin ang oras at panahon mo sa mga babae na kung saan-saan mo lang nakikilala, dito man o sa Italia. Malinaw? Malinaw po. Magseryoso ka. At parang awa mo na, tawagan mo ako palagi, Pedro. Ha? Mag-iingat ka. Ano na ang plano sa ngayon? At tungkol saan naman yan? Anong tinanong niya? Tungkol sa girlfriend. Wala ba? Kumusta ka, Papa? Bene. Hi, Gianna. Hello, ate. Mukhang malungkot ka, Fiorella. Kumusta? Ang aga mo ngayon. Wala to, Papa. Medyo napagod lang ako sa trabaho. Nakabili ka ba ng gamot ko? Hindi. Hindi ako nakabili kasi hindi ako sumweldo. Wala ka yatang dala. Madalas may dala kapag uwi mo. Anong nangyari, Fiorella? Pinagbakasyon muna nila ako. Pinagbakasyon nila ako kasi nakabasag ako. Ang tanga ko kasi okay lang ako. Pinagbakasyon? Opo. Pinagbakasyon nila ako. Ang totoo, wala na akong trabaho. Pero huwag kayong mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho. Okay lang kayo? Nalalamig kayo. Papa! Gianna? Gianna! Gianna, tumawag ka ng doktor! Gianna, bilisan mo! Tumawag ka ng doktor! Oo! Papa! Papa! Tumawag na ng doktor. Lumaban ka, Papa. Lumaban ka. Pedro! Anong ginagawa mo rito? Kasi, hindi mo ako tinatawagan. Lasing ka? Hindi ako lasing. Konti lang. Fidel! Diyos ko. Shh, tahimik. Fidel, sabihin mo, hindi niya ako tinawagan. Tama na, Tanya. Gusto ko lang naman siya makausap. Pumasok ka na muna sa loob ng kotse. Huwag mo nga akong pagalitan sa harap ni Fidel. Gusto ko lang naman na tawagan mo ako pero hindi ka tumawag. Daya mo tama na. talaga. Hindi mo man lang ako tinawagan. Tanya, tama na. Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Huwag ka susuko, Papa. Ha? Malapit ng doktor. Hintayin mo. Fiorella, hindi ko na kaya. Alagaan niyo ang inyong mga sarili. Hindi niyo man naintindihan na ibang bagay dito sa mundo. Pero tandaan ninyo, mahal ko kayo. Hindi kita maintindihan, Papa. Anong ibig mong sabihin? Balang araw, anak. Maiintindihan mo rin. Papa! Lumapit ka, Fiorella. Nandito po ako. Mahal ko kayo. Nandito po ako. Papa, nandito lang ako, Papa. Huwag mo kaming iwan. Malapit na si Gianna. Parating na si Gianna, Papa. Huwag kang susuko sa buhay. Mahal kong Fiorella. Tandaan mo. Manalig ka sa Diyos, anak, kahit may panahong nahihirapan ka sa mga pagsubok. Kunin mo ito.
Itago mo yan kahit wala na ako, anak.